Coach Topex Robinson wala umanong planong pigilan ang Finals MVP at Season MVP ng UAAP na si Kevin Kiambao sakaling maisipan nitong maglaro sa ibang bansa. At Kai Sotto pwede na palang maglaro diyan nga sa All-Star ng Japan B-League kung tatanggalin siya sa injury list ng Hiroshima Dragonflies. At kilalanin na rin natin yung mga players na kasama diyan sa All-Star Game at mapapalaban ng gusto. Etong si RJ Abarrientos diyan nga sa Skills Challenge ng Japan B-League. Pero bago yan, hihingi lang ako ng isang like at subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa inilabas na balita ni Homer Saison para sa Spin.ph ay sinabi nga ni Coach Topex Robinson na wala umano siyang planong pigilan etong kanyang Finals MVP at Season MVP champion ng UAAP na si Kevin Kiambao kung naisin nito na maglaro diyan nga sa Japan B-League o sa KPL. So ngayon nga nandiyan sa Tagaytay etong si Coach Topex Robinson at nagpapahinga saglit dahil nakatakda siyang mag-recruit ulit ng mga players dahil 4 sa kanyang mga star players ay mawawala na diyan nga sa Lasal. Gaya nila Evan Nelly, Mark Nonoy, Ben Phillips at Joaquin Manuel. At ang matindi dyan mga kabasketball, posible ring mawala itong Finals MVP at Season MVP ng UAAP na si Kevin Kiambao dahil paniguradong mau-operan to ng Japan B-League dahil pupunta nga siya doon para magbakasyon. Meron ako nabasa mga kabasketball na nandoon daw yung nanay nitong si Kevin Kiambao. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nabasa yun. Hindi ko kasi masyadong tiningnan yung detalye. Pero kung totoo yun, malaki talaga ang tsansa na maglaro doon si Kevin Kiambao kasi bukod nga doon sa nandun pa yung nanay niya, napakalaki ng offer, alam naman natin, ng Japan B-League. Sa ibang balita mga kabasketball, kanina nga ay nilabas na ng Japan B-League yung mga players na magpa-participate dito nga sa All-Star Game ng kanilang liga. At para nga sa Hiroshima Dragonflies ay nakasama itong si Dwayne Evans at itong ating pambatong si Kai Sotto. Ayon sa Hiroshima Dragonflies, pwedeng maglaro itong ating pambatong si Kai Sotto automatic doon sa araw kapag tinanggal na nila sa injury list itong ating pambatong si Kai Sotto. So automatic yon pag tinanggal nila sa injury list si Kai, makakapaglaro na ito. Pero ang nakikita kasi natin dyan mga kabasketball, como ito kanilang naturalized player na kaka-approve lang ng Japan ay inactivate na nga nila, no? Kasi injured si Kai nung nakaraan. Nahihirapan silang ipasok pa si Kai dahil nga siyempre bagong kontrata, saka meron pa silang isang sentro, actually dalawa pa, no? Si Mayo saka si Blackshear. So parang ang nangyayari, kumbaga win-win situation to para sa akin, nakakapagpahinga si Kai, nagagawa niya yung pagpapamuscle na kailangan niya para sa Summer League na hinihiling din ni Tony Ronsoni ng Wasserman. At the same time, siyempre meron pa rin siyang sahod na natatanggap. At hoping tayo na dito nga sa darating na Japan B-League All-Star, diyan sa Asia sila Asian All-Star na magaganap ngayong January, ay makapaglaro na nga itong ating pambatong si Kai Sotto. Kabilang sa mga kasama diyan nga sa Asia All-Star or yung mga Asian import, siyempre sila Dwight Ramos, sila RJ Abarrientos, Terdy Ravena, Bobby Ray Parks Jr., Matthew Wright, si Kai Sotto, si Carl Tamayo, nandiyan si Kipe Ravena at Greg Slaughter. At ang matindi rito, itong pagdadaanan na itong si RJ Abarrientos kasi kasama siya doon sa 6 na napili kasi pinipili ito na pagpa-participate or lalahok doon sa G-Shock Skills Challenge. Siyempre, alam naman natin yung mga Japanese mabibilis. Mga skill dyan, hindi sila malalaki pero mabibilis sila. So sana manalo si RJ dito. Siyempre siya yung representative ng ating bayan or ng Pilipinas. So hanggang dyan muna mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.